Magugulat po kayo, mga kaistorya, pag nalaman ninyo kung gaano kasama ang mga taktikang ginagawa nitong si China para lamang po maisakatuparan yung buktot nilang hangarin. Literal po na gumagamit sila ng iba't ibang klaseng propaganda at disinformation gaya po dito sa bansa natin at sa bansang Taiwan. Ginagawa po nila yan, mga kaistorya, sa mga bansang binubuli nila at literal na sila po pala ay nakikialam sa sistemang politika. Ano po, mga kaistorya? May mga content na akong ginawa tungkol dyan, pero ito isang bago na naman, mga kaistorya. Ako'y napapaisip noon pa na hindi kaya itong China ay may kinalaman sa planong pagpatalsik kay PBBM dahil nga po, mga kaistorya, ito pa lang si China ay tumutulong sa mga politikong pumapabor sa kanila para po mailuklok sa pwesto. Nangyari po yan sa Taiwan, mga kaistorya, at hindi imposible sa palagay ko dito sa Pilipinas na ganyan din. Yan po ang topic natin ngayon, mga kaistorya. Pakishare po at pakilike. Ipakita ko na po sa inyo ang atin pong mga references. Ito po. Palakihin ko muna para po mabasa din po ninyo. Basahin po natin, mga kaistorya. Disinformation operations against the Philippines. Kita ninyo? Literal. Binanggit Pilipinas. Tayo ang target. A new battlefront in the West Philippine Sea. Nakita ninyo? Literal na binanggit ang West Philippine Sea. Ibig sabihin, mga kaistorya, dahil sa West Philippine Sea, tayo po ang target ng disinformation operations ng China. Ito po, mga kaistorya, ang may akda nito ay si Miguel Rasiles. So basahin po natin, mga kaistorya, dito sa bandang ibaba, itong sinasabi dito na disinformation and fake news as part of China's foreign policy strategy. Spreading disinformation is part of China's gray zone tactics were similarly to those employed by Russia. Ginaya nila yung taktika ng Russia. Mga kaistorya, ano ba yung gray zone? Yan yung taktika ng China, mga kaistorya, na pangkakamkam. Ano po? Nagkagaya niyan dyan sa Scarborough Shoal at sa Mischief Reef na hindi sila sasabak sa pakikipag-digma. Yun po ang gray zone tactic, mga kaistorya. Sa madaling sabi, na madaling maintindihan. Ito na, tingnan ninyo ito. Government-backed troll farms? Ginagastusan pala talaga ng China ang troll farms. May pinakikilos pala talaga siyang mga trolls. Mga kaistorya, This highlights how disinformation strategy play a role in China's foreign policy. Bahagi pala ng foreign policy ng China, yung propaganda at disinformation campaign na yan. Especially regarding controlling public narratives. Kita ninyo, mga kaistorya, yung mga naratibo. Yan yung mga kwento na kinakalat nitong mga taong pumapabor sa China na pinapupugi ang China at inilalaglag ang gobyerno natin about how China and its action may be perceived by everyone else in the international community. Disinformation tactics may also manipulate events and outcomes. Pati mga pangyayari minamanipula ng China, yung mga events at yung maaaring maging resulta ng mga events na yan in other countries where China's interest may be at stakes. This was observed during the recent Taiwan elections. Anong binabanggit na halimbawa ng events at outcome ng events na yun? Election po. Kagaya po ng nangyari sa Taiwan. And in the lead up to the US election in Taiwan, an online journalist, ito na tayo was arrested by authorities for allegedly manipulating public polls to drive up support for a candidate sympathetic to the Chinese Communist Party. Ayan na, mga kaistorya. Pati yung public polls, halimbawa, survey, pinatataas ang porsyento ng tao. Ibang klase. Para makakuha daw po ng simpatya sa mga butante. In the US, troll farms are being used to foster division and antagonize incumbent US President Joe Biden. Target din ang Amerika.
potentially disrupting the upcoming elections given the long-standing tensions between the US and China over China's desire to reintegrate Taiwan together. O yun na, yung One China policy, yung gusto nilang kamkamin ang Taiwan. Ha? The same tactics used to incite fear and confusion also manifest in China's attempts to consolidate its control over the West Philippine Sea. Ano itong binabanggit dito na used to incite fear and confusion? Philippine officials have pointed to Chinese-affiliated online trolls as responsible for the spread of false narratives. May ang atin pong mga opisyal, mga kaistorya, may official statement sila na tungkol dito sa binabanggit na ito. Isusunod ko sa inyo mamaya yung mga susunod na referensya natin. Isa-isa natin yung ikiklik. Ginamit yan referensya nitong akda na ito. Such how the Philippine government's recent actions could lead to armed conflict with China, or how the recently reestablished PHU's relations will only further exacerbate tensions in the region. Ayan na, yan po yung mga puntong tinatakot ang mga Pilipino na dahil daw po dyan sa foreign policy ni PBBM na yan, kagaya niyang EDCA na yan, ay gigirahin tayo ng China. Ayan na, malinaw na. Taktika daw po pala yan ng China. Yung takutin po mga kaistorya ang publiko sa madaling sabi. These are often aimed at fostering fear and insecurity. Tinatakot. May mga Pinoy naman na nagpapatakot. At fostering fear and insecurity over the civilian population to cast doubt on the government's current initiatives in the West Philippines. Yan na yung tinatamnan ng pagdududang isipan ng tao. Yung gustong masira ang tiwala ng publiko sa atin pong presidente. It has been noted how even Filipino influencers, ayan na binanggit ha, pag sinabi mong influencers, mga vloggers yan, mga social media influencers po yan. It has been noted how even Filipino influencers on social media are involved in parroting narratives meant to undermine the Philippine stance on the West Philippine Sea, and how these narratives are often meant to turn Filipinos against one another. Yan ha. Taktika din yan. Ginugulo ng China, no? Mga kaistorang isipan ng mga Pilipino, pinag-aaway-away, pinagwawatak-watak tayo hanggang sa magkanya-kanya na. Ang isang bansa kasing hindi nagkakaisa, nagkakanya-kanya, bumabagsak, madaling madaig ng kalaban. Yun ang taktika ng China, mga kaistorya. Itong mga Filipino influencers na ito na nai-impluwensyahan ng China, mga kaistorya, ay kanila pong ikinakalat yung mga false narratives, yung mga disinformation, yung mga propaganda ng China, pumapabor yan sa China, at inilalaglag ang gobyerno natin. Naiintindihan nyo na ngayon, mga kaistorya, undermining consensus on how the Philippines should approach the situation in the West Philippine Sea. Ito na, pati Chinese Embassy binanggit dito Even the Chinese Embassy in the Philippines has been allegedly involved in disinformation operations. Naku po naman. Ito kasi ang mga ginamit niyang referensya, mga kaistorya Yan po yan Ipapakita ko sa inyo mamaya. Patira po, Chinese Embassy dito sa Pilipinas ay allegedly kasabwat, kasama sa disinformation operations, such as its claims that Philippine military officials have reportedly entered into a discreet agreement. Ayan, di ba't naging naging trending yan nun, balita, mainstream media at social media, pero hindi naman pala totoo. Sabi nila na ang isang opisyal o ilang opisyal ng militar natin ay nakipagkasunduan sa China, hindi naman gagawin yun hinuman. About the conduct of affairs between the two countries at Ayungin Shoal. Isa pa ito Mayroong mambabatas na gusto na nga pong paalisin ang ng Chinese dito sa Pilipinas, ambassador. Ako, pabor ako dun. Such instances align with China's goal of refraining perceptions and narratives in the West Philippine Sea. Ito, maiintindihan ninyo kung bakit ilang beses nang binanggit ang West Philippine Sea, mga kaistorya.
Dito natin maiintindihan na lahat po mga kaistorya nitong mga paninira sa gobyerno natin, lahat ng mga propaganda na yan na napapanood, nakikita at nababasa natin, lahat ng mga disinformation na yan, mga fake news na yan na ikinakalat, maging nitong mga influencers o mga vloggers na pumapabor sa China, ang dahilan ng lahat pala ng yan ay ang West Philippine Sea na gustong kamkamihin ng China. Malinaw, di po ba, mga kaistorya? As it continues to reject the validity of the 2016 ruling, China simultaneously resorts to underhanded attempts at spreading false narratives to counter the Philippines' reliance on international law. Yan yung inaano nila eh. Ipinipilit nilang tama sila, mali ang Pilipinas. Samantalang yung ipinaglalaban natin, nakasang-ayon sa international law. Kaya nga sa atin pumabor ang UNCLOS. Ay di po ba, mga kaistorya, naiintindihan na ninyo ngayon. Ano po, mga kaistorya? Dito naman, current efforts and ways forward for countering disinformation in the West Philippine Sea. Mahalagang papel dyan yung ginagampanan ng Transparency Initiative ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kaistorya, na lahat ng nangyayari sa West Philippine Sea, ibinabalita ng gobyerno, inilalabas sa media at social media. Napaka-importanting role nun, mga kaistorya. Kaya, ay nagising ang mga Pilipino na alarma ang international community. Ganun na pala kalala ang nangyayari sa West Philippine Sea. Pag nangyari yan, natuluyang nakamkam ng China yan, ay delikado ang South China Sea. Buong South China Sea, makontrol ng China, delikado yung interes ng maraming bansa sa buong mundo. Lalo na kung pag-uusapan, trade route, ayan tuloy. Nakuha po ng gobyerno natin ang simpatya ng maraming bansa sa buong mundo. Ngayon, nakita naman ng China, marami siyang kalabang bansa sa buong mundo dahil sa baluktot niyang ambisyon. O, kita ninyo kung gaano po, mga kaistorya, kahalaga yung polisiya ni PBBM ngayon. Ano po? Kaya kayo mag-ingat, mga kaistorya. Lalo na't malapit na naman ang eleksyon. Titindi, asahan ninyo, titindi ang paninira sa gobyerno natin. Ano po, mga kaistorya? Asahan na ninyo yan. Nangyari nga sa Taiwan. Ito yun eh. Pakita ko nga sa inyo itong mga kinote dito ng mga references ng akda na ito. Ang sabi, China bombards Taiwan with fake news ahead of election. Pinaulan na ng fake news dahil po sa election, mga kaistorya. China uses fabricated polls and outlandish claims on social media to bolster its camp in Taiwan's election. Ayan na. Yung interest ng China sa bansang Taiwan, kumikilo sila doon. May interest din si China sa bansang Pilipinas dahil sa polisiya dyan sa West Philippine Sea. Huwag nating kalilimutan yun, mga kaistorya. Ang sabi dito, on December 21, Taiwan's authorities arrested an online journalist. Online journalist po ito called Lin Xian Yuan, working for a fringe outlet called Finger Media over a poll that, for the first time, showed the Beijing-friendly candidate. May isa kasing politiko roon na pumapabor umano sa China, on track to win the presidential election on January 13. Taiwanese prosecutors zeroed in on the suspect polls under the Democratic Islands' new Anti-Infiltration Act designed to counter Chinese interference. Mabuti may batas silang ganyan. Saying Lin's findings were fake and orchestrated by Chinese Communist Party officials. Kontrolado, kagagawan po ng China, mga kaistorya. O yung ginawa ng online journalist po na yun. O, kita ninyo, hinuli siya roon sa Taiwan, mga kaistorya. Ayan, yan yung nangyari. Ngayon dito sa Pilipinas, paano po tayo pinauulanan at tinitira ng fake news nito ni China? Paano nila ikinakalat yung mga disinformation campaign nila at paano nila tayo pinagwawatak-watak? Paano nila tayo pinag-aaway-away? Ito po yan. Local media po ito,
Philippine combats fake news on West Philippine Sea spread by trolls. West Philippine Sea, mga kaistorya, nilalabanan ng gobyerno natin yung mga fake news na ikinakalat ng mga trolls tungkol dyan sa West Philippine. Naniwala na kayo doon sa unang referensya na gumagamit po ito ng troll farm si China para magkalat ng kanilang disinformation at propaganda. Lahat ng ating mga references ngayon ay related to each other, mga kaistorya. The fight on the West Philippine Sea has taken on another level, fake news. Aside from asserting the country's claim on the West Philippine Sea, the Philippine government is fighting against fake news and misinformation that have been spread by pro-Chinese trolls. Yan yung mga binabanggit ni Commodore J. Tariela na mga modern makapili Said Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson on West Philippine Sea. Itong balita na ito, ginawan ko ito ng dedicated content at na-interview ko pa nga ng tungkol dyan si Commodore J. Tariela. The sad part, he added, was that some Filipinos participated in the spread of fake news. Ayan na, kapwa natin mga Pilipino. Yan ang ewan, mahirap magsalita ng ano. Pero sa totoo lang, ako'y nanggigigil sa mga kapwa natin Pilipinong makapili. It really saddens me because I know for a fact, ang nagsasalita dito ay si Commodore J. Tariela It really saddens me because I know for a fact that these trolls in social media, most of them are Filipinos. It is sad. The discussion on the West Philippine Sea is for the Philippines and these trolls are Filipinos. It means they are willing to receive money. Binabayaran po ng China. Itong mga pro-China trolls na ito, bayaran ng China. Tumatanggap ng pera sa China. Ang may sabi nito ay si Commodore J. Tariela. Ulit, it means they are willing to receive money to counter our issue in the West Philippine Sea, and that is the saddest part because what we talking here is our country, Tariela said in mixed English and Filipino. What really motivates them to do this? Probably financial gain. May pakinabang na nakukuha. Ano yun? Pera. Sabi ni Commodore J. Tariela. Obviously, somebody is paying them. Halata naman ikang binabayaran sila or funding them to carry out this misinformation and counter our factual narrative. He added. Kita na ninyo, mga kaistorya. Autoridad na natin mismo ang may sabi, spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard, no other than but Commodore J. Tariela, may idol sa tapang at sa talino. Pag nakaharap ninyo si Commodore J. Tariela, mga kaistorya, at nakapanayam ninyo, gaya ng nagawa ng inyong lingkod, talagang makikita ninyo yung talino, yung karanasan ng tao. Oo, kasi pag tanong mo sa kanya, mga kaistorya, sagot agad yan, dire-diretso, hindi na nag-iisip. Pagka matalinong tao at makaranasan, ganyan po magsalita. Si Commodore J. Tariela ang kinote dito ni Inquirer, mga kaistorya. Ito pa, palakihin ko muna. National Security Council, China's alleged new model deal absurd, ludicrous, preposterous. Tingnan ninyo yung mga mga terminong ginamit The Chinese Embassy. Yan na yung kinote kanina, embassy mismo ng China dito sa Pilipinas. The Chinese Embassy's claim of a new model arrangement with the Philippines for managing the situation at the Ayungin Shoal is absolutely absurd, ludicrous, and preposterous according to National Security Advisor Secretary Eduardo Año. In a statement on Sunday, Año emphasized, ito naging itong balita na ito noon. Fake din po ito. Pati ba naman itong Chinese Embassy, diyan sa Manila, iniiko nila yung false narratives ng China. Ay di pabor nga ako sa isinusulong ng isang mambabatas na palayasin yung Chinese ambassador na yun dito. Kayo, ano sa palagay ninyo, mga kaistorya? After the courtesy call of the Chinese ambassador to my office early last year, I have not talked to any official from the Chinese embassy directly or indirectly on any matter, much more to discuss any arrangement or deal with regards to our rightful and routinary resupply operations in Ayungin Shoal. Nag-imbento sila ng kwento. Ngayon, ang gustong siraan nito, kung sakali mga kaistorya, gobyerno natin,
armed forces po natin, mga kaistorya. The Chinese embassy should be reminded that they can never deceive the Filipino people. Ang masaklap dito, mga kaistorya. Oo, sinabi, kagising ng mga Pilipino ngayon, totoo ang sinabi rito ng National Security Council, na hindi na madadaya, hindi na maililigaw ang mga Pilipino ngayon, mga kaistorya. Ang problema, ang isa sa kalaban natin dito, kapwa natin Pilipino, na nagpapakalat po ng mga false narratives, mga fake news, mga disinformation ng China. Bakit? Binabayaran daw po kasi ang mga yan, sabi ni Commodore J. Tariela. The Chinese embassy should be reminded that they can never deceive the Filipino people with their fabricated stories, mga gawa-gawang kwento, bluffs and fakes, exchanges of communications just to support their illegal claim of Philippine territory, as well as to justify their illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions, so on and so forth. Kita ninyo. Kaya kayo, sabi ko kanina, mag-ingat tayo eh. Ha? Mag-ingat tayo. Ha? Mga kaistorya, lalo na malapit na naman po ang eleksyon. Oo. Ha? Nako, delikado ang bansa natin pag nagkataon, lalo na may mga kapwa tayo Pilipino na nagiging kalaban din natin mismo pagka ang pag-uusapan, West Philippine Sea. Yan po ang mga balita at impormasyon na maihahatid ko sa inyo ngayon, mga kaistorya. Pakishare po at pakilike, ha? Shout out po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Higit sa lahat po ay salamat sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Nagpapasalamat talaga ako sa inyo sa lagi po ninyong pag-antabay, panonood, pagsuporta, pag-like at pag-share sa mga contents ng inyong lingkod. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.